Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:03 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo. May kangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon sa ating mga kauturan, mga naka-tune in na sa 585 AM. At sa mga nagalataw sa ating Facebook Live, isa mga Bianca. Mayong hapon sa ating nga tanong. At daw kita subong mga Bian sa Merkules, Hunyo 25 tuig 2025. Sa kinaandan, ako ang inyong alagad, Marian Grace Areniata. Welcome mga Bian sa pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. And this afternoon mga Bian, madamo-damo kita sa mga topiko nga pag-istoryahan sa aton nga pagpangalagad. Nakip diri mga Bian sa aton nga pagpatpaton ining nga padayon no nga nagasaka ka kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo. And not only mga Bian sa province of Iloilo, kundi lakip man diri sa aton no sa syudad sang Iloilo, hibaloon aton no na record nga kaso sang dengue sa Iloilo province sa Iloilo City. Subong ato 2025. Pasiplatan taman later on mga Bian ining pag-launch no sa Iloilo Provincial Government agi sa aton man nga Iloilo Provincial Health Office sa isa ka rikoridano nga kampanya para pasangkaron pagid no ang pakigbato nato sa dengue. At istoryahan taman mga Bian no ang ining numero o kon assistance nga napalabot na sang aton nga DSWD6 sa mga pamilya naton dira sa Negros Occidental nga naapektuhan sining paglupok sang Bulkan Kanlaon. Ang magakuha makita mga Bian sa live report sa upo no sa aton diri nga reporter. Dr. Chante natuhoy diri mga Bian no sa kaso sang animal rabies diri sa aton sa Western Visayas sa 2025. Pinanabala no ang na-record naton nga kaso. But before this, mga Beno, before naton iniisa-isahon ang mga topiko subong nga hapon, magakuha kita anay sa pinaka-latest nga lakat sang panahon kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong piyakalinya si Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, good afternoon.
Hi, another one. Good afternoon. Amo ini natin latest weather update para sa subong nga adlaw Wednesday, June 25, 2025. Southwest Luzon nag-attract may western section of Southern Luzon. Samtang ginamonitor natin nga bagyo nga ara sa pagwa ng ating Philippine area of responsibility. As of 8 a.m., ang elevation sa nasa 630 km west of Sinait, Ilocos Sur. May maximum sustained wind ng 45 km per hour, sa gustiness na up to 55 km per hour. Ang iyang windless ay pa northwestward at 25 km per hour. So, ang mga bagyo, wala man yung direct nga tagpo diri sa atin sa Pilipinas. Samtang, diri naman sa Western Visayas, maka-experience siya sa mabulong umon, tugtugugan umon sa langitan, na may mga chances of isolated rain showers or thunderstorms. Wala sa mga localized thunderstorms. Tugtog ba kasalamat? Hindi na tugtog ba kasalamat naman ang hangin natin dito sa Western Visayas na maghalin sa direction southwest na magadala sa makanay tugtog makasaran ng pagbalik ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kami ng 5:30 a.m. pag magatulog din 6:15 p.m. karon sa hapon. So, kung hindi natin latest weather update, halipin sa iwiga sa Florida Station. Ako si Leonardo Aldenstrom, madamo din na salamat. Ma'am, aside sa sini no nga isa ka tropical or isa ka bagyo no nga ginabantayan naton sa guwa sang Parmi ara pa bala kita sang ginapaabot nga bagyo no nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility subong nga semana. So, parang subong wala pa man sa gabi may monitor mga manang paabot or like may mga LPA may mga cyclonic na preparation. As of now, ma'am, 1:10 p.m. monitor bala naton kung may mga area diri sa aton sa Western Visayas o kung sa probinsya sang Iloilo no nga nagaulan. So far, sir, subong wala man kita sa may mga naratwal sa may mga significant case na pag-ulan. Pero ano ang posibilidad, ma'am Lenore, no nga subong nga hapon o karon sa gabi maka-experience kita sa pag-ulan diri sa atong sa syudad sang Iloilo? Ang expect lang kita ng karon sa hapon na digani sa gabi may mga isolated rain showers or thunderstorms kita nga ma-experiensyahan. Kaya dala sa ating localized thunderstorms. Oh, so hindi ini siya ma'am bangod no sa sininga bagyo sa gwa sa nga par. Yes, ma'am. Kaya wala man si direktang effect sa ang bagyo, ma'am. Okay. And subong ma'am nga Wednesday may winuha ang aton nga maximum heat index. Ang pinakataas na sa mga na-record dito sa station is 37 degrees Celsius. Ang andyan na sa mga extreme portion sa Tigor na. And lastly, ma'am Lenore, ang imo panugyan sa mga tagpalamati naton. Para sa mga ating mga pagpalamati, stay hydrated lang, mag-inom sa mga madaming matubig, kung mag-balance sa payong or kalog para protection sa init or Okay. With this, ma'am Lenore, madamo kanya salamat. salamat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre, ang ating weather observer sa Pag-asa, Iloilo. Sa kabagyo mga biyan, no, pero inisagwa sa Philippine Area of Responsibility. Kini no, wala sang direkta nga epekto diriya sa aton sa Western Visayas. Bangod no, inibangod dala sang localized thunderstorm. Sa atong mga biyan, no, sa syudad sang Iloilo no, nagaamat-amat nagadulo ang kalangitan no sa mga kauturan naton diraha sa mga pinikalan naton no. Ni klase ang inyong kabataan subong nga hapon. Pagalunan gid no sang payo. Mga sa mga schools nato no naga tubtob alas 5 o kon alas 5:30. Usually no sa mga amo sini nga oras no kon sa hapon. Ulan no kung gani sa mga parents nato dila mga guardian. Don't forget gid nga magpabalon sang payo sa inyo yang kabataan. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:13 sa hapon. Sa aton mga biyan nga pagbalik istoryahan na nato no ining pag-turnover man sang aton nga Iloilo Provincial Government.
Sa 10 classrooms. 10 type nga classrooms sa mga buluthuan nato no sa probinsya sang Iloilo nga nasunugan nga ginakabig no nga remote schools. Istoryahan taman mga abyan ining padayon no nga nagasaka nga kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo kag syudad sang Iloilo kag magakuha makita no sang live report. Natuhoy mga abyan no sa kaso sang animal rabies diri sa aton sa Western Visayas. Pila na bala no ang aton nga na record ang nakita naton mga abyan no sa social media no kung sa TV, sa radyo, sa newspaper man no, kung diin man dira mga abyan no nga social media platform. Nakita naton mga abyan no ining kaso sa rabies bugos nga Pilipinas. Madamo ha, grabe ang pilahay sa mga animal bite centers naton and even no sa aton man nga mga balay bululungan diriya sa aton sa Western Visayas. Sa bilog nga pungsod no, especially those ang mga nakagat o kung nakaros sang ido o konkore. Istoryahan naman mga biyan ining assistance nga nahatag na o kung napalabot no sa DSWD dito sa Negros Occidental sa mga pamilya naton o kung families naton no nga affected sa paglupok sa bulkan kanla. Hinanan mga biyan, bantayan, magatig na kita nung sang short break. Yung mga pahanom. Mga biyan, magabalik ang programa, Balita Sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang suwit-sip ay pang-manghang, ang suwipol ay pang-bunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:18 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kagakong inyong alagad, Maria Grace Ereñata. This time mga biyan, magakuha kita sang live report na tuhoy inino sa kaso sang animal rabies sa aton sa Western Visayas. Pila na balano ang nabalhag nga kaso sang rabies no diri sa aton sa rehiyon. Balano mataas ay han o kung nagnubo no ikumpara naton sa pinalikdan man nga to. Agud maghatag sa sini mga ben, agud magdulong sa sini nga balita, upod nato. Maghahatag sa iyang live report si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hopi, good afternoon. Good afternoon yan. Naglabot na sa 43 ang animal rabies cases diri sa Western Visayas. Inisan digno sa confirmatory test nga ginhiwat sa Regional Animal Diagnostic Laboratory sa Department of Agriculture Western Visayas. Kag ang datos kay niya no naga-cover ini sa starting the month of January no Enero tubtub Hunyo sining tuig 2025. So suno sa kay RADDL Chief Lerisa Balopeños ang pinakamadamo no nga kaso na balhag sa Iloilo usa diin may ara ini sang 32 since January 2025 kag duha diri yan no ang na-record sa Iloilo City. Samtang sa kabilugan nga kaso kalabanan diri no nga nagpositibo mga ido no sa rabies 43 sa 43 ka total cases 42 ang ido kag ang isa ang kuring no. So wala na dala diri yan ang counting sa Negros Occidental for year 2025 bangod nga napasad na no kag na-establish na ang Negros Island region. So hindi na sila part no sa counting sa Department of Agriculture Western Visayas. However, kung ipaanggid nato sa nagligad nga tuig 2024 suno kay Chief Lerisa no may ara na balhag sila no nga 80 ka animal rabies for the entire year of 2024. So they're hopeful nga hindi na ni madugangan kag mag-amat-amat na nga manubo no ang kaso sang animal rabies diri sa bug-os nga Western Visayas. And ginakabig iniyan yung rabies bilang priority disease no. So buot silingon ginatutukan ini sa Department of Agriculture. That is why libre yung test or sang sample kung bala ang sample nga ina positibo o kung negatibo sa rabies virus. So sa aton yung mga kauturan man no importante ginakampanya man sa Department of Agriculture nga mag pabakunahan ang ilang mga hinugdan nga mga ido kag kuring kay ini ang makabulig no sa pag-save sa ila kontra sa rabies virus. Kay tibalaman nato nung madamo sa ato ng mga pet lovers diri yan sa Western Visayas. I'm sure hindi man nila gusto nga madulang ilang mga pets no kuring man ina o kun ido or ano pa nga klase sang sapa. So importante nga bakunado ang ilang mga hinuktan. And ariyan no pamatian ta sa makadali lang ang breakdown no sa 43 cases sang animal rabies diri sa Western Visayas. Ang walang pinakanalo sa atong subong kay readily we have our own guide na makita ninyo kay na may gipakita kamo. We have our own encoding Bisaya nga makita mo ang tanan nga details. For example sa subong we have our 43 positive cases nga ginatawag and once na ipahibot natin is makita natin like Aklan. We have our 2 cases Pambatan and kahapon lang is Tagalibo. Antique, we have our 9 cases. We have to name it, the Bilison, Libertad, San Jose, San Benito, Sipalo, and kahapon man is the Tibiao. So sa Capiz, we have our Maayon and Roja City, 2 ka cases. Nasabay na sila kahapon man na nagawa ang Roja City. And Iloilo, ang pinakadako nato ng Banwa na may pinakadako man cases. Pero hopefully, naganubo-nubo na sana ang ilang
nga nga ano tawag ni ang ilang positive cases. 32. We have our 32 cases. I'm sorry, the Antique is only have 3 cases, the Animi, Ibilison, and Tibiao. And Iloilo, we have our 32 cases. Batad, Diigberas, Ahoy, Anilaw, Batyangan, Batad, Kabatuan, Kalino, Si Ma'am Larissa Balopeños ang hepe no sa Regional Animal Diagnostic Laboratory diri sa Western Visayas yan. So unfortunately no may 43 kita kakaso sa animal rabies diri sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. There you have it mga abyan, no? Si Hope Torrechante, no, sa pagdulong sa aton sang kaso, no, sang animal rabies diri sa aton sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So sa mga kauturan naton dira ha kami ginatanyag mga abyan no nga libre nga rabies vaccination no sa inyo dira or anti-rabies vaccination no sa inyong mga hinuptan dira no sa inyo tag sa ka barangay no mag-avail gid for example no diri sa aton sa syudad sang Iloilo mga abyan ang aton nga city vet nagpagawa na sang ilang schedule for vax or mass rabies vaccination in June 24 to 27 so today no June 25 nahiwat mga abyan no sa sa barangay Fajardo, Santa Isabel 98 sa Desamparado, Seminaryo kag sa Luna, Waltomoro. Schedule naton June 26 sa Demokrasya, San Roque, Lopez Haina, Maria Cristina, Simon Ledesma. While on June 27, ang mass rabies naton nga vaccination will be held no sa Benedicto, MH Del Pilar, San Pedro, Javillana kag Our Lady of Fatima. Sa mga kauturan naman naton dira no nga nakagat no o kung nakaros ang ido kag kuring ang basang aton nga Department of Health no bite no is too small so nga kagat ka man dira o kung nakaros lang sila yun mga abyan no magkagto sa inyong health center. We don't want to risk no sang inyo man nga ikaayong lawas nang lit no nga inang kuring inang ido ara gali sang rabies. We are hoping no nga sa sininga datos no 43 ang animal rabies sa Western Visayas kabay pa no nga hindi na madugang. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas launa 26 sa hapon. This time magakuha kita sang another nga live report. Ari mga biyan no manami ni kay ni ara kita sang kapulisan diri sa aton sa Western Visayas. Nagabulog no sa weight loss program sa Philippine National Police. Alman ninyo mga benong no less than PNP chief no nagpahayag gid sang siniman na make sure no nga ti ang aton nga kapulisan healthy no at the same time fit. So kung mga ben magadulong sang sini nga report aton nga Bacolod City Police Office sa ila pagbuylog no sa sini nga weight loss program matian naton ang ini nga balita ay gadulong ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sir Paul, mayong hapon. Yan, mayong hapon gid kag sa tanan naton nga tagparamati opisyal na umpisahan sang Bacolod City Police Office sa pagpanguna ni BCPO Director Colonel Joris Di Coronica ang resumption sang regular physical conditioning program nila on tawag nga Police Tenix. Naginiwat sa BCPO covered gym ang inisyatibo nagatuyo nga iluso ang holistic wellness sa mga personnel sang BCPO sa ding ginatutukan diri ang physical fitness kag mental resilience ang kapulisan. Nagapati ang BCPO nga tikon healthy yan kag fit ng aton nga mga pulis
mas maging effective sila sa pagpatuman sang ilang katungdanan kada kada Martes kag Huwebes ining physical conditioning program. Kag nag-umpisa ini kahapon, masunod sini sa Huwebes na. So twice a week ining conditioning program nga hiwaton sang BCPO. Kag nakita naton dako ining boost sa kampanya sang BCPO against criminality. Ito ikon healthy kag fit ang mga pulis naton, mas madasig sila magalagas sa mga kriminal, no? Amo gid nang obserbasyon sa aton nga mga pumuluyo nga kon fit ang aton nga mga pulis, hindi sila mabudlayan dira magdalagan kiti kun dako chan nga klase ka pulis, kasi mabudlayan ka kalagas bala mahapo ikaw kalagas sa kriminal. Kiti amo ning gusto nga sang bago nga Chief PNP, no? Si Police General Nicolas Torre, nga dapat healthy kag fit ang kapulisan. Kag para sa mga overweight, may isa sila ka tuig nga mag-trim down. So hindi man na nga overweight ka, kakson ka dayon or i-relieve ka, hindi, no? May tsansa nga ginhatag ang chief sa Philippine National Police kung basihan naton mag-isa ka tuig, kaya mo gid mag-trim down sang imong kabugaton. So amo na ang goal sang PNP Subong, kati ang direksyon sa bagong nga hepe ngati effective gid yang public service ang gusto nila nga ihatag sa aton nga mga pumuluyo. Yes. Ini Paul ang program nga gina-cover ini hindi lang ang kapulisan nato nga sa field but even sa admin side sa mga opisina. Tanan ini yan, tanan nga personnel, no, ang nalakip diri. Kag amo ni ang BCPO nagabuylog sa sining program sang Philippine National Police para nga mas maging effective ang ilang nga pagserbisyo kag magtaas pagit ng kumpiyansa sa aton nga mga pumuluyo. Kati kun basihan mo, no, kung ikaw isa ka nagapangaisang bulig din ka bala mapangaisang bulig sa pulis nga fit o kung sa pulis nga mambal naton medyo blubog at gamay, siyempre ang pumuluyo piliyon gid nila ang healthy kag fit nga pulis. Kasi nakita nila amo ni ang makabulig sa ila, makasalbar sa ila, no, kung ara sila sa dira alang-alang kung may kriminal dira nga nagkawat sa ilang cellphone o may nag-snatch sa ila dira sa downtown area, madasig sila nga maka-respond kiti in line man ini, no, sa 5-minute response ni General Nicolas Torre. Yes, and I think Paul, no, ini nga lihok, no, hindi nini siya do discrimination sa aton nga kapulisan nga mabugat, no, but ini ginabuligan sila how to be physically fit and mentally fit, no, para man sa ilang nga obra. Kag makita mo man lain ang nagataas ang self-confidence. Sang isa ka hindi man bisan hindi pulis yan, no, bisan isa ka ordinaryo nga tao. Dako-dako siya, magdiwang siya, gataas ang kumpiyansa sa kaugalingon niya kag mas mag-an magsag mo sa pag-atubang man sa mga tao, way ka blang nahuya bla. Kumbaga ikaw gid ang makabenepisyo sila sa dalayan. Yes, maraming salamat po. Yan balita sa BCPO para sa Bagong Pilipinas, Paul Taro sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. There you have it, mga ben, ang aton nga police beat reporter Paul Tarosa sa sinimano nga pagdulong sa aton sang balita nga pagbuhilog sang aton nga BCPO sa ginapatuman nga weight loss program sang aton nga Philippine National Police. Ang pahayag diri mga benos sang aton nga Chief PNP sa General Nicolas Torre III. Sunod sa iya mga biyano, a strong and healthy PNP is a dependable PNP. Sakto gina. Ang bagay ni kaina no, ni Sir Paul, no, ang pilion sang aton nga pumuluyo pangayuan sa bulig atong mga kapulisan nga fit. Madasig syempre, no, madasig ang pagresponde. Kung makita natin mga abyano fit ang aton nga kapulisan, at the same time mentally fit man, no. Upo dapat nang sa nga physically fit at mentally fit man ikaw. Manami kino at least, no, mabuligan ang aton nga kapulisan. For example, no, kung ikaw isa ka PNP personnel, no, ara lang ikaw dira sa opisina, tugay mo na yung ginaplano nga magpabuhin sa imo nga
imbang dira o kung kabug ato nabi kikiti subo. Tulungan na kamo no nga mga upod nimo sa serbisyo. Sini nga weight loss per. At least balanoma ano ka man ma-inspired ka mo. Move kay ti kaupod ikaw. Babay pa no sa iba pagid naton probinsya diri sa Western Visayas kabay pa no nga pahayag man sila sang ilang support to join this campaign no kung sang sini mga biyan nga police tenants. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:34 sa hapon. This time mga ben, ipabati ko sa inyo no ang pahayag o kung ang datos sang dengue diri sa aton sa Western Visayas or diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Hibaluon naton mga ben no pila na bala ang nabalahag naton nga dengue cases no halin ini January 1 to June 14, 2025. Pamatian naton mga abyan si Dr. Ronnie Labis, ang head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office. Report sang Epidemiology and Surveillance Unit sang Iloilo Provincial Health Office covering the period of January 1 to June 14, 2025. Ang probinsya sang Iloilo nakarecord sang 127 na bagong kaso sang dengue. Sa subong, may ara nakita total ng 2,178 cases, which is 73% higher compared sa kaparehas na reporting period sang 2024. Sa subong, pulo na gihapon ang na-report nga napatay tungod sa dengue. So ang numero sang atong kaso yan naghihapon sa dengue outbreak level kag ginantisipar naton nga masaka pagid ang kaso. Umpisa sa subong nga June kag sige-sige niini nga masaka hasta nga malambot ang pinakamataas nga numero by second to third week of August base sa aton epidemiologic data. So mga banwa nga may mataas nga kaso sang dengue among mga banwa sang San Joaquin with 167 cases, Oton with 123 cases, Dumangas with 112 cases, Leon with 112 cases, kag Banwa sa Cabanatuan with 104 cases. So tanan nga edad apektado sa apang pinakamadamo nga kaso nakita naton sa mga kabataan nga nag-edad 1 to 9 years old kag ginasundan sa mga pamatanon nga nag-edad 10 to 19 years old. Gani sa aton nga mga ginikanan kag mga kabataan, doble halong pagkita para maproteksyonan ang aton kabataan kontra dengue. Ilabi na nga nag-umpisa na damo ang dengue nga lamok sa buong Taguluran kung hindi kita makapangnegyo sa umsaran sa aton balay kag mga eskwelahan. So 27 ka barangay Subong ang may clustering sang dengue cases nang taas ni Gulpe by 69% kumpara sa 16 lang sang kabarangay sa last reporting week naton. So mga banwata nga may madamo nga barangay with clustering of dengue cases sa mga Dumangas with 5 barangays, San Joaquin with 4 barangays, Putotan with 4 barangays kag Banwa sang Leon with 3 barangays. So medyo kulurmaan ni mga barangays nga may clustering sa dengue cases kay may potential nga magdinamo pa gid ang dengue cases sa sunod nga semana kung hindi sila matutukan sa intervention sa mga kabanwanan naton. So para nga mas mapaulag pa gid ang aton mga LGUs, komunidad kag mga stakeholders, si Governor Arthur Defensor Jr. nag-issue sa Executive Order number 53 series of 2025 last June 6, an order intensifying the implementation of the forest strategy amid the dengue outbreak in the province of Iloilo. Ini nagamando sa aton mga banwa, eskwelahan kag mga komunidad na pamaskugon pagid ang pagsunod sa forest strategy kontra dengue kaya mo lang ini ang pamaagi para aton nga makontrol ang pagdamo sa kaso. Ang una nga ang pinaka-importante, search and destroy mosquito breeding sites at least once a week. So yun naton lugsoran sa aton balay, eskwelahan kag mga lubrahan kag pangitaon kutob sa mga plastic, lata, botelya kag basura nga ginatiniran sa tubig kag posible magsalod sa tubig ulan kung mag-ulan. Kaya amuni ang ginitlugan sa dengue nga lamok kag ang aton mga drums kag mga tao nga ginapunduhan sa tubig tinlan man naton isa ka beses kada semana kay ini ginitlugan man sa dengue nga lamok. Kung wala sang lamok, wala man tayo isang dengue. So, uptan ninyo kami sa kampanya man sa Iloilo Provincial Government na maglimpyo Iloilo kada Lunes alas 4 sa hapon. So, proteksyonan natin pagbilingon kontra sa dengue nga lamok, mag-secure
your self-protection. Magsuksok sang malaba ka light colored nga mga bayo kag sa aton nga mga estudyante, mas maayo nga magamit kita sa another protection. Magamit sa mosquito repellent solution sa ma-expose na panit nga hindi matapunan sa aton nga uniforms. Ikawan man nato ang pagkanto sa malamok na lugar sa aton balay kag eskwelahan before 9 a.m. kag after 4 p.m. kaya mo niyang peak biting period sang dengue nga lamok. Kung may hilanag ka 2 days or more, magkanto gilan sa inyo sentro, hospital o private clinics para malantaw kung initugas ang dengue o kung iban nga balatian. Kaya kung may komplikasyon ng dengue, mas timprano ini mo ibaluan kung mabulog sa nagkakaigo ng health facility. Sa mga barangay nga nagataas ang kasong sang dengue, suportaran nato ang ika-4 nga S. Support spraying and fogging para makontrol ang adult mosquito population. Pero ang aton spraying and fogging activities mga inepektibo lamang kung parisan ini isang search and destroy strategy para mauna na sang may matubo nga dengue nga lamok. So, parte man sa executive order ni Gov, mga tagang Iloilo Provincial Government sa financial incentives sa mga barangay nga magkapabilin nga dengue-free by October 2025. Ang Iloilo Provincial Government nagpartner man sa Usual Ilonggo Party List para sa pag-deploy sa dengue recorrida nga magalibot sa bilog nga probinsya sang Iloilo umpisa sa bunga semana. Ini ginatuyo nga pataason pa ilang ibalo sa komunidad sa dengue prevention kag kuhaon ang ilang partisipasyon sa atong gina-implementar nga dengue outbreak response activities. Salamat. There you have it mga abyan, si Dr. Roddy Labis, ang head sang Health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office sa sining kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo. So halin mga abyan, January 1 to June 14, 2025, naka-record na kita diri sa province of Iloilo sa 2,178 na kaso sang dengue kag pulo diri ang ato dengue fatal. So kung ikumpara naton ini mga abyan sang last year sa pareho nga period, taas kita sang 73%. Last year, mina-record lang kita nga 1,259. Naglima ang aton nga dengue death. This year, naglabot kita sa masobra 2,000. Nabatian man ang panugyan sang aton nga Provincial Health Office. Hindi mga abyan, ang reminder, ang pagpaninlo sa aton paniman, sa aton nga palibot. O sa aton nga palibot, dako gid ini mga abyan nga bagay. Good nga mapahagan-hagan naton or kung totally hindi man madula, at least mapahagan-hagan naton ang kaso sang dengue, malikawan naton ang positibo sa dengue sang aton nga miyembro sa pamilya o kung sang aton man nga mga piyak bala. May mga neighbors pa kamo dira nga wala nagabuylog sa limpyo Iloilo ra dengue kada Lunes. Ay loon ginaton sila i-encourage. Anon mo man nga mga biyano kung ikaw nagapaninlo dira tupad balay mo ay nagapanglimpyo, ginaula dira ang drum o container na may tubig nga amo ang ginapamukaran sang lamok, di useless. Amo na nga dapat kita tanan magbuylog dapat sagid sa ginakampanya sa Provincial Health Office ining search and destroy breeding sa kung may mga simptomas ang dengue, ilayon gid nga magpalapit sa inyong health center. Kani pala mga beno i-flash namon subong sa amon nga screen i-schedule sang dengue awareness campaign. Recently mga beno nag-launch ang aton man nga Iloilo Provincial Health Office. Naupo ang aton nga Uswag Ilonggo Party List sa isa or mas ginpasangkad pa nga awareness campaign kontra dengue. Sa diino magahiwat sa nga recorrida sa mga munisipalidad naton diri sa probinsya sang Iloilo para ipabati sa pumuluyo ining jinggo kampanya kontra dengue. At least we will be reminded ano bala ang mga dapat naton nga ubrang kaisa ka kalipat kita. Ano bala ining 4S strategy bala ang dapat ubrahon. Sa ari mga biyano magalibot
salakyan no sa provincial government o din yung Oswag Ilong para sa dengue awareness camp sa June 23. Tapos na no, or subong nga adlaw mga biyan June 25, may schedule kita sa Tubungan Lake Caglion. Lakip man no sa Concepcion kag San Dionisio sa June 26. May schedule kita sa Oton kag Tigbawan. Lakip man sa Sara kag Lemery. June 27 San Miguel Alimudian. Ahoy kag Barotac Viejo. June 28 Maasin Kabatuan. San Rafael San Enrique. June 29 Haniway Badyangan. Dueñas kag Dingo. June 30 sa Mina, Potot, Mangas kag Barotac Nuevo. July 1 sa Leganes, Pavia kag Santa Barbara. Man sa Banate kag Aninaw. Kag sa June o kon sa July 2 schedule man no sa dengue awareness campaign sa New Lucena, Saraga, Lambunaw kag Kalinga. So, mabatian gani ninyo ini mga abyano hindi naton pagbaliwala. Amin saron naton no ang gani sang aton nga provincial government kung mabatian ninyo mga abyano. Abay pa no nga mag-act kita, mag-ubra kita sang tikas para nga i-apply no kung ano man ang aton nga nabatian. Sini nga jing. Alauma natin mga biyan subong June no, this June. July no magsaka ang kaso pag isang dengue kung masantig ulul. Destroy this mga abyano ini nga posibilidad nga iniining nga ina-foresee no project naton ang matabo. So, paano naton paano naton panubuo no or paano naton ma-make sure hindi matabo inang gina-project no nga number of cases inaagi sa pagpanglimpyo. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:45 sa hapon. Gawin sa syudad naman niya sang Iloilo. Nagdagangan mga biyan sang 5 ka-aktibo nga kaso sang dengue sa syudad sang Iloilo. Naglabot ang subong no sa 255 ang kabilugan nga kaso sang dengue. Anong diri mga biyan ang aktibo nga kaso, isa ang napatay. 248 ang naka-recover as of June 24. So padayon man no ang paghaylo sang aton nga City Health Office sa pumuluyo no nga sakdagon ang mga programa para matapna ang lamok sa carrier sang dengue virus. Panglimpyo na. Dapat according man sa aton nga City Health Office bastante nga supply sang bulong gipasalig no sang aton nga Iloilo City Technology and Surveillance Unit. Bastante nga supply sang bulong CHO no nga mahimo magamit pagpatigayon sa nga misting activity ang let nga may mag-request mga barangay kag bulutong. Diyan mag-take lang kita sang short break. Istoryahan nato no ining iban pagid nga mga natipon naton nga balita no, for example mga ban ining paghiwat sang aton man nga Civil Service Commission. Ang isa ka computerized exam professional level. So, yan yung mga biyan sa pagbalik sa programa Balita Sosyal. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay na may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:47 sa hapon.
Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kaupod si Marian Grace Arellano. Mga abyan, ang ating Civil Service Commission Regional Office 6, nag-anunsyo no nga may ara pa sa slots nga available para sa July 2021 na computerized exam o COMEX professional level. Ang schedule mga abeno sa July 1, Tuesday ina no kag July 3, Thursday. Important reminder lang no sa mga interesado nga aplikante ang man no nga prohibition against no sa mga nag-take no sa parehong level sa career service examination. Either no pen and paper test o no COMEX within 3 months before no sa date nga examination. Pat wala mga abyan no nag-take or wala nakatake sa parehong nga level sa exam no halin sa April 1, 2025 to June 30, 2025. So, sa page sang Civil Service Commission Region 6, may dira mga abyan no kung paano ka mo makabook no sa inyong nga slot. Agi sa CSCE survey. This time mga abyan, ipabati ko sa inyo ang interview with Sir Angelo Miranda, ang aton nga Regional Information Officer sa Disaster Response Management Division. Natuhoy diri mga abyan sa assistance nga napalapot sa mga pamilya dira sa Negros Occidental apektado sa paglupok sa bulkan Kanlaon, and at the same time sa mga nagliligad naka-experience kita diri sa pag-ulan. Maluon taman no kung may ara nga ulig na palabot mga pamilya naman in-evacuate na apektahan no sa sining pag-ulan. Pamatian naton mga abyan si Sir Angelo Miranda, ang aton nga Information Officer sa Disaster Response Management Division sang DSWD6. Maayong adlaw sa aton nga mga listeners sa inyong programa. Subong ang DSWD Field Office 6 maghatag sa updates in relation sa aton nga ongoing response efforts sa Kanlaon volcano crisis. Based sa aton hydrologic report 105 as of June 23, nakahatag kita sang total assistance nga 118,562,315.36. Out of this, nakahatag kita sang family food packs worth 78,923,973.36. Kag non-food items, 9,910,567. Kag cash assistance provided, nga 29,727,775. Sa ato naman nga status and updates sa nabilin nato nga open evacuation centers, mayara kita sa 10 open evacuation centers. Taga-shelters ang 1,134 families or 3,607 persons. Kag sa ato nga standby funds and resources, mayara kita sa standby family food packs nga worth 1,110,944,989.68. Ang aton nga standby ng food items worth 46,465,130.25. Hanggang sa aton nga standby funds worth 2,290,000. Totaling 159,700,119.93. So based man sa aton nga hydrologic report last June 15 in relation to the effects ng intertropical convergence zone diri sa Western Visayas, kay naka-experience kita sa diretso nga pag-inulan kapag binaha, naka-record ang aton agency sa total of 821 affected families or 3,485 affected persons. Kag sa aton naman ng assistance, naka-provide kita sa family food packs worth 7,122. Kag non-food items na 48,414. Total sini is 555,536. With this, we can assure that ready nga itong mga goods and services kay naka-preposition ba ng aton goods ang aton family food packs for immediate delivery. Kag subong
ongoing ang ato na close coordination sa aton mga partner agencies, pag-monitor sa weather updates sa Pag-asa, and of course ang pag-coordinate naton sa mga LGUs to ensure na ang aton nga response sa mga affected is well coordinated kag to ensure man nga ang mga services na gina-provide na makalabot man sa ila. Kita sa DSWD Field Office 6, we can assure ang aton nga mga pumuluyo ready kita nga maghatag sa aton nga services ag assistance needed especially sa aton mga affected LGUs and communities. Now, naka-experience na natin ang pag-inulan nyo tala sa habagat. Nagapabay lang kami sa aton ng mga pumuluyo nga mag-coordinate lang sa aton ng mga LGUs to ensure ang aton timely kag appropriate na response kay kita nag-remain committed sa aton nga pagserbisyo nga no family will be left behind kid sa aton pag-provide services. Madamo gid salamat. So, there you have it mga abyan, si Sir Angelo Miranda, ang Information Officer naton sa Disaster Response Management Division sa DSWD6. So, sa bahin mga abyan sa DSWD6, nakapalabot na ang ahensya naton sa more than 118 million pesos nga assistance. It is mga abyan part lang sa more than 159 million pesos nga gipalabot sa DSWD, mga local government units kag aton man nga NGOs ay pasalig no sa aton nga ahensya. Para nga bastante no nga relief resources nga available in case aga kinahanglan sang augmentation ang mga LG. Oras mga abyan sa Radyo Pilipinas, 1:54 sa hapon. Madamo nga salamat sa inyo nga pag-upod subong nga hapon. Thank you kay Sir Angelo kag kay Dr. Rodney Labs send no sa ilang voice clips diri man sa aton sa Pilipinas Ilo. Thank you man sa akong mga katuwang technical sa studio. Engineer Roy Louie Kaipang kang sa among transmitter. Sir Jeffrey Bitti. Kaliwat mga abe, madamo nga salamat sa mga nagliso sa ilang radyo sa 585 AM. Mga naglantaw sa aton nga Facebook live. Nalanggit si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo